Lunos so ngayon ay ito ay tungkol sa kwento dito na mababasa natin sa Lucas chapter 15 verse 11 to 32. Patungkol ito sa isang anak. May isang ama, may isang tao na may dalawang anak. Sabi ng isang bunso ng anak niya na gusto na niyang kukunin ang kanyang mamanahin. Kaya hinati ng ama ang kanilang mga mamanahin sa dalawa niyang anak. Pagkatapos matanggap ng bunsong anak ang kanyang mamanahin, lumayo siya, umalis siya at ibininta niya ang kanyang mga minamana. At ang lahat ng kayamanan na nilustay at inubos niya doon sa lahat ng uri ng kasamaan, bisyo, mga babae, alak, sugal, o lahat ng uri ng kahalayan. Inubos niya ito. Nang dumating ang araw na naubos ang kanyang kayamanan, dahil nga inubos niya sa lahat ng uri ng kasamaan, naubos ito, napilitan siyang mamasukan sa isang babuyan, na mag-alaga ng babuyan. Nang dumating ang pinaka tagutom noon na naranasan niya, halos nga ang pagkain ng baboy ay kakainin na niya dahil nga sa tindi ng gutom na sinasapit niya. Napag-isip-isip niya, bakit siya nagtitiis doon sa kahirapan na halos ang pagkain ng baboy kakainin niya, samantalang ang kanyang ama at ang kanyang pamilya doon sa kanila ay nagsasaya at lahat ng uri na makakain ay makakain nila. Kaya yun naisip niya. So napag-isip-isip niya, babalik na lang ako. So bumalik siya sa kanya doon sa kanila. Malayo pa lang siya, nakita na siya ng kanyang ama na bumalik. Nang nakita siya ng kanyang ama, sinalubong siya, galak na galak ang kanyang ama. At dahil doon, humingi siya ng pasensya at patawad sa kanyang ama, ngunit baliwala yun sa kanyang ama. At tinawag niya ang kanyang mga alipin, tinawag ng kanyang ama ang kanyang mga alipin na magpahanda dahil ang kanyang anak na nawala ay bumalik. Nagsisi, namatay ngunit muling nabuhay. Ganito ang nangyayari sa atin ngayon, sa mga tao ngayon. Tayo ay naliligaw dito sa mundong ito. Naliligaw tayo dahil nga sa patuloy tayo namumuhay sa mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Patuloy tayo namumuhay sa kasamaan, bisyo, kung ano ang mga bagay na tayo ay naliligaw. Itong mga bagay na ito na ginagawa natin sa ating Panginoon, hindi ito kinalulugdan ng Diyos. At dahil sa mga kasamaan at walang tigil nating paglayo sa Panginoon, ang Diyos ay patuloy na nasasaktan dahil sa walang kahihiyan o walang kakwenta-kwenta nating ginagawa na namumuhay tayo palagi sa kasamaan. No? Kung ang isang tao magdesisyon na bumalik sa ating Panginoon, magdesisyon pa lang siya, ang Panginoon tumitingin na sa kanya. Pag ang tao bumalik na sa ating Panginoon, makikita na siya ng Panginoon at ang kagalakan ng Panginoon at doon sa langit ay sobrang saya doon ayon dito sa nakasulat. No? Ayon sa dito sa nakasulat, kung ang isang tao bumalik sa Panginoon at magsisi sa kanyang kasalanan, lahat ng mga anghel doon sa langit, ang Ama at lahat ng mga anghel doon sa langit, magagalak at magsasaya dahil sa isang tao na nagsisi sa kanyang kasalanan. Yan ang sinasabi dito sa Biblia. So ano pang hinihintay mo? Ano ang pipiliin mo? Yung mga bagay na patuloy kang lumayo sa Panginoon, patuloy kang gagawa ng kasamaan na hindi kinalulugdan ng Panginoon, na patuloy siyang nasasaktan, o dito tayo. Kung babalik tayo sa ating Panginoon, ang kagalakan sa mga anghel doon sa ating Ama ay sobrang saya. Dahil sa isang tao na nagsisisi, maggalak silang lahat doon dahil sa isang tao na magsisisi, kaysa doon sa mga matuwid na doon sa kanila na hindi na kailangan ang pagsisisi. So kung tayo babalik sa ating Panginoon, magagalak ang lahat doon sa langit. Hindi man natin to alam, pero alam ito ng Panginoon. Yun ang ginagawa nila doon sa langit, according dito mismo sa nakasulat. So kung magpatuloy tayong gagawa ng kasamaan, ang Diyos ay hindi talaga nalulugod sa atin. Hindi siya nasisiyahan. Piliin natin kung ano yung mga bagay na kinasiya ng Panginoon. Bakit tayo mamumuhay at mananatili dito sa kadiliman, sa pamumuhay sa kasalanan? Kung ito mga bagay na ito
ay nakakasakit sa kalooban ng ating Diyos. Ayon dito sa kwento, nung natanggap ng bunsong anak ang kanyang kayamanan at minana, lumayo siya at ibininta. Nung makita ito ng kanyang anak na nilustay, nang nakita niya ito na nilustay ng kanyang anak ang kanyang mga minana, siyempre ang ama nasasaktan yan. Pero ang kagalakan na nadarama ng isang ama nung bumalik ito, walang pinaglagyan. Ganito rin ang mangyayari every time na tayo ay babalik sa Panginoon. Ang kagalakan ng ating Panginoon at doon sa lahat ng anghel doon sa langit ay sobrang saya nila doon every time ng isang tao ay magsisi at bumalik sa ating Panginoon. Ganon din ang mangyayari. Kaya itong kwento na ito, itong verse na ito sa chapter sa Lucas, isa ito makabuluhan patungkol sa buhay ng tao. Ito ay tungkol sa buhay ng tao dito. Huwag sana nating baliwalain ito. Hindi sapat no na tayo ay tatawag lamang sa Panginoon na ganito, Panginoon, Panginoon. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa ating Panginoon makakapasok. Kundi sila lamang ng mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. See the difference. Napiliin natin kung anong bagay na kinalulugdan ng ating Panginoon at hindi yung mga bagay na ikinasama ng loob ng ating Panginoon na hindi siya nalulugod. Baka pagdating ng araw, ang puot at galit ng Diyos mananatili sa atin at magpakailanman ay hindi na mawawala. Ilalayo niya tayo sa kanyang presensya. Kaya habang dito pa tayo sa mundong ito, gawin natin kung ano ang nararapat, kung ano ang sinasabi ng kautusan, kung ano ang kinalulugdan ng Diyos. Itong example na ito, makikita natin dito ang pagmamahal ng Ama sa kanyang anak. Ganon din sa atin dito, kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Ama sa ating mga tao. Na dahil dito, ipinadala niya ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo upang tayo ay tubusin. Tubusin dahil sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Upang tayo ay babalik sa ating Diyos at iiwan ang pamumuhay sa kasalanan. So pilitin natin na mumuhay at bumalik sa ating Panginoon. Hindi yung parabang komportable at kontento na kayo sa buhay dito sa mundong ito na hindi naman talaga mananatili habang buhay. Kasi lahat tayo dito sa mundong ito may kamatayan, may katapusan, may ending. Piliin natin na bumalik sa ating Panginoong Hesus at paglingkuran ng Diyos hanggang sa ating kamatayan. So hanggang dito na lang, na maraming salamat and God bless everyone.